hindi alam ng karamihan ay ikaw mismo ang humihila ng lahat ng bagay na nangyayari sa iyong buhay, kabilang na ang kawalan mo ng pera. At higit pa roon, sa mismong sandaling ito, ang enerhiya mo ay umaayon sa eksaktong bagay na kinatatakutan mo. Parang kabalintunaan, hindi ba? Pero ang totoo, ito ay hindi ideolohiya, ito ay dalisay na pisika. Ang batas ng vibrasyon ang siyang ugat ng lahat. Ito ang batas na humuhubog sa iyong isipan, sa iyong katawan, sa iyong tagumpay, sa iyong pagkabigo at, higit sa lahat, sa iyong kayamanan. Kaya sagutin mo ako ng tapat, ilang beses mo nang nasambit ang hindi para sa akin yan, habang pinapanood mo ang mga taong mayaman. Ilang beses mong tinanong ang sarili mo, bakit parang sila lang ang umaasenso? Ngayon, ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit ito nangyayari. At, mas mahalaga pa, kung paano mo ito mababago. Dati, akala ko ang pera ay napakahirap makuha. Para bang lagi lang itong napupunta sa iba. Naisip ko rin noon na baka hindi ako isinilang na may ganoong abilidad, o baka habang natutulog ako, ang mundo ay namahagi ng mga oportunidad at nalampasan ako. Hanggang isang araw, dumating sa akin ang isang napakalinaw na pagkaunawa, ang pera ay isa ring anyo ng enerhiya. At ang buong sansinukob ay napupuno ng vibrasyon. Kasama ka roon. Kasama rin ako. At kasama rin ang pera. Napansin mo na ba kung paanong may mga taong tila palaging dinadalhan ng pera ng walang kahirap-hirap, samantalang may ibang nagtatrabaho ng walang humpay, ngunit hirap pa ring magbayad ng mga bayarin? Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa enerhiya. Sa dalas. Sa signal na pinalalabas mo araw-araw, alam mo man ito o hindi. Walang bagay sa mundong ito ang tunay na nakatigil. Lahat ay gumagalaw. Kahit ang isang bato ay may vibrasyon. Napatunayan na ito ng siyensya. Maging si Einstein ay nagsabi, ang lahat ay enerhiya. At iyon ang kabuuan ng lahat. Kaya ngayon, makinig ka ng mabuti, kung ang lahat ay enerhiya, at ikaw ay bahagi noon, ibig sabihin, ikaw ay palaging nasa estado ng vibrasyon. At ang dalas ng iyong enerhiya ang siyang nagtatakda kung anong uri ng karanasan ang iyong hinihila papalapit. Gusto mong malaman kung nasaang antas ng vibrasyon ka? Tingnan mo ang iyong paligid. Ang laman ng iyong bank account ay refleksyon ng enerhiyang taglay mo sa loob. Ang estado ng iyong relasyon, ang kondisyon ng iyong katawan, ang kalagayan ng iyong tirahan, lahat ng ito ay tugon ng universo sa dalas na madalas mong pinapadala. Para itong estasyon sa radyo, hindi mo maririnig ang jazz kung nakatune ka sa heavy metal. Ganoon din sa kasaganaan. Hindi mo mahahatak ang vibrasyon ng pera kung ang iniinda mo araw-araw ay kakulangan. Ngayon, sagutin mo ito, ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang pera? Kinakabahan ka ba? May takot? Kawalan ng tiwala sa sarili? Galit? O kaya naman ay kasabikan, kumpiyansa, at pasasalamat? Ang sagot mo sa tanong na iyan ang nagpapakita ng eksaktong dalas kung saan ka kasalukuyang nasa ilalim ngayon. Karamihan sa mga tao ay nakabilanggo sa ikot ng pangamba. Iniisip nila, paano kung hindi ko mabayaran ang mga bayarin ngayong buwan? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung pumalpak ang lahat? Ang akala nila'y iniisip nila ang pera, pero sa totoo lang, ang ginagawa nila ay nagpapalakas ng vibrasyon ng kakulangan. At dahil doon, iyon at iyon din ang paulit-ulit nilang nararanasan. Ang mas nakakapagtaka pa, kumbinsido silang ginagawa nila ang lahat para umangat. Pero sa realidad, lumalangway sila kontra sa agos, habang may kadenang nakatali sa kanilang mga paa, at ang kadenang iyon ay walang iba kundi ang dalas ng kawalan. Naranasan mo na ba ito? Yung panahon na tila maayos ang lahat tapos biglang may hindi inaasahang bayarin, utang na kailangang bayaran, o gastusing sumabog sa kontrol at pakiramdam mo, balik ka na naman sa umpisa. Hindi ito malas. Ito ay tumpak na pagpapakita ng iyong vibrasyon. Naalala ko ang yugto ng buhay ko na halos hindi ko makayanan ang bayad sa paupahan. Ako'y dating nagtatrabaho sa mga lugar na hindi ko gusto, palaging kapos sa pera, laging pagod, at tila walang kinabukasan. Hanggang sa isang araw, may nagsabi sa akin, Bob, ikaw ang lumilikha ng sarili mong katotohanan sa pamamagitan ng nararamdaman mo araw-araw. Para itong bigla ang sampal ng katotohanan. Paanong ako ang may likha ng lahat ng ito? Hindi ko naman ginusto ang ganitong buhay. Ngunit totoo pala. Lagi kong iniisip kung ano ang kulang sa akin. Napupuno ako ng takot, pag-aalala, at pagdududa. At ang mundo sa paligid ko, ibinabalik lang sa akin ang parehong enerhiya.
Doon ako nagsimulang magsaliksik. Lubos kong sineryoso ang pag-aaral ukol sa batas ng pagkakaayon ng alon. At napagtanto ko na ang isipan ang siyang ugat ng lahat. Sa bawat pagkakataong nag-isip ka ng isang bagay na may kasamang damdamin, may mga selula sa iyong utak na naaktiba. At mula roon, lumalabas ang isang alon, isang enerhiya. At ang enerhiyang ito'y umaabot sa paligid mo, ang iba'y tawag dito'y sansinukob, habang ang ilan naman ay tinatawag itong quantum field. Hindi mahalaga ang tawag. Ang mahalaga ay gumagana ito. At gumagana ito sa bawat sandali. Para sa lahat. Kasama ka. Doon nagsimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ko. Tumigil akong tumuon sa kakulangan at nagsimulang damhin ang mga bagay na gusto kong maranasan. Pinipikit ko ang aking mga mata at nililikha sa aking imahinasyon ang buhay na gusto kong maranasan. Tila ba tunay na ako'y namumuhay na sa ganong kalagayan? Inasal ko ang kilos ng isang taong taglay na ang lahat ng iyon. Sa simula, parang isang palabas lang. Ngunit unti-unti, nagbago ang enerhiya ko. At kasabay nito, ang realidad ko'y nagbago rin. Maaaring na itanong mo, pero Bob, paano ko babaguhin ang aking enerhiya kung ang lahat ng nasa paligid ko'y salungat dito? Paano ako magpapalabas ng enerhiyang kasaganahan kung ako'y baon sa utang? At sinasabi ko sa iyo, hindi mo kailangang magkaroon muna ng pera upang maramdaman mo na mayaman ka. Ang kailangan mo lang ay ang pagpapasya na babaguhin mo ang nararamdaman mo. Dahil ang nararamdaman mo ay ang enerhiya mo. At ang enerhiya mo ay lumikha ng iyong katotohanan. Simulan mo sa maliit. Pumikit ka. Isipin mo kung paano ang buhay mo kung sagana ka sa yaman. Isipin mong gumigising ka sa umaga at malayang pinipili kung anong gusto mong gawin sa buong araw. Isipin mong masaya mong binabayaran ang lahat ng bayarin. Isipin mong nakakapagbiyahe ka, nakakapagbigay ng tulong, nakakapag-invest at natutupad ang mga pangarap mo. Isipin mong nakangiti ka, magaan ang dibdib. At ngayon, damhin mo ito. Kahit isang minuto lang. Ang katawan mo'y nagsisimulang magbago. Tumutugon ang mga selula mo. Umaakma ang enerhiya sa paligid mo. Hindi mo man agad mapansin, unti-unti kang makakaakit ng mga oportunidad na dati hindi mo nakikita. Akala mo ba ito'y nagkataon lang? Hindi ito aksidente. Ito'y siyensya. Kapag binago mo ang iyong enerhiya, dumarating sa iyo ang realidad na tugma rito. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagpapanggap. Hindi mo kailangang lokohin ang iba. Ito'y tungkol sa pagsasanay ng iyong isipan na maglabas ng enerhiya na may layunin. Ito'y tungkol sa paggamit ng iyong kamalayan upang likhain ang gusto mong maranasan. Ito'y pag-unawa na hindi ka biktima, ikaw ang may likha. Kaya't iiwan ko sa iyo ang tanong na ito, kung lahat ng nararamdaman mo ngayon ay siyang humuhubog sa iyong buhay, gusto mo bang manatili sa nararamdaman mong iyan ngayon? Kung ang sagot mo ay hindi, simulan mong magbago ngayon din dahil kaya mo. Dahil karapat-dapat ka. Dahil nasa iyo na ang lahat ng kakailanganin mo. Nasa kalooban mo. Palagi nang nariyan. Napansin mo na ba? Lahat ng bagay na tinatamasa o nararanasan mo sa ngayon ay nag-ugat sa isang larawang nasa loob ng isipan mo noon. Maaaring hindi mo ito namalayan, ngunit ganito ang proseso. Ang imaheng patuloy mong iniingatan sa iyong isipan, lalo na kung may kasamang damdamin, ay siyang bumubuo sa mundo mong panlabas. At kapag sinabi kong lahat, ibig sabihin ay lahat. Mula sa iyong kalusugan, relasyon, hanggang sa iyong salapi, lahat ay nagsisimula sa iyong kalooban. Karamihan sa mga tao ay naniniwalang ang pagbabago ay nanggagaling sa labas. Na magiging masaya lang sila kapag mas malaki na ang kinikita nila. Na makakaramdam sila ng ginhawa kapag wala na silang utang. Na magiging panatag sila kapag sigurado na ang kanilang pananalapi. Ngunit hindi ganoon ang takbo ng mundo. Hindi kailanman ganoon ito gumana. Kapag pinag-uusapan ng tagumpay at kasaganaan, karamihan sa mga tao ay iniisip na ito ay kailangang makita muna sa labas, sa bank account, sa trabaho, sa resulta. Pero ang totoo, kabaligtaran ito. Kailangan mo munang maramdaman sa loob ng iyong sarili ang kapanatagan, likhain sa isip ang larawan ng tagumpay, at paulit-ulit mo itong isalarawan sa imahinasyon mo na para bang totoo na ito. Doon pa lang magsisimula itong magpakita sa realidad. Ang problema, kakaunti ang taong gumagawa nito ng may kamalayan. Karamihan ay may lumikha ng imahe ng kabiguan, takot, pagkabigo at kakulangan sa isipan nila at araw-araw nila itong pinapalakas.
Sa tuwing tinitignan nila ang kanilang account at sinasabi, wala talagang pag-asa, o kapag naiisip nila, hindi ako aabot ngayong buwan, o kapag naiinggit sila sa ibang umuunlad, pinapakain nila ang imaheng iyon. Unti-unti, nagiging bahagi na ito ng sistema nila. At kalaunan, iyon na ang nagiging buhay nila. Baka tanungin mo, paano ako makakalikha ng bagong larawan kung ang lahat sa paligid ko ay kabaligtaran nito? Ang sagot ko, ang imahen ay hindi nagmumula sa panlabas na mundo. Nagsisimula ito sa desisyon mong likhain ito sa isipan mo. At ang kamangha-manghang katotohanan ay ito, kaya mong likhain ang kahit anong gusto mo. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang panahon o tamang sitwasyon, kailangan mo itong gawin kahit salungat ang lahat. Naalala ko ang panahong wala pa akong kasama, pera o opisina. Nakaupo lang ako sa isang lumang sofa, sa isang inuupahang kwarto sa isang kalye na ang tawag ay Maplewood Lane. Wala akong tauhan. Wala akong kahit isang sentimo. Wala akong sistemang magagamit. Pero sa araw na yon, ipinikit ko ang aking mga mata at sinabi sa sarili, magtatayo ako ng kumpanyang makararating sa buong mundo. At ang mahalagang bagay, isinulat ko ito. Gamit ang pananalitang parabang totoo na ito. Araw-araw, binabasa ko ang isinulat kong iyon. Sa bawat pagbasa, parabang binibigkas ko ang isang propesya na hindi maiiwasan. At sa mismong sandaling iyon, nagsimula akong mabuhay ayon sa larawan. Hindi ito basta panaginip lang, malinaw kong nakita sa isip ko ang opisina, ang mga empleyado, ang mga seminar sa iba't ibang bansa na punong-puno ng tao. Nakita ko ang sarili kong nagsasalita sa harap ng libu-libong tao. At higit pa roon, nadama kong totoo ito. Kahit wala pang palatandaan sa labas. Kahit sinasabi ng realidad na imposible. Sa loob ko, alam kong totoo ito. Pagkalipas ng maraming taon, matanda na ako, nasa bahay lang, nang tawagan ako ng kasosyo ko na si Mikey. Sabi niya, Bob, dumating na ang kumpirmasyon, naroroon na ang kumpanya natin sa lahat ng bansa sa buong mundo. Sa sandaling iyon, bumalik ako sa alaala. Naalala ko ang papel. Ang larawan. Ang enerhiya. Ang lahat ng iyon ay nagsimula lamang sa isang tahimik na pag-iisip at naging isang pandaigdigang katotohanan. Maaaring iniisip mo ngayon na kailangan mo ng swerte, koneksyon, malaking puhunan o matataas na diploma. Pero wala ako ng alinman doon. Ang meron ako ay larawan. Isang larawan na naging napakalakas sa loob ko, na parang hindi na kayang pigilan ng universo na tuparin ito. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa'yo, anong uri ng imahe ang pinapalago mo sa isipan mo? Kapag pinikit mo ang mga mata mo, ano ang nakikita mo? Dahil kung ang tanawin sa loob mo ay puro mga bayaring hindi nababayaran, mga pagkakautang, mga limitasyon at takot, iyon din ang direksyon ng iyong buhay. Walang saysay ang paulit-ulit mong sinasabing gusto mong umasenso kung ang pakiramdam mo sa loob ay kabaligtaran. Ang universo ay tumutugon sa nararamdaman mong totoo, hindi sa sinasabi mong gusto mo lang. Dahil dito, ang imahinasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang kakayahan ng isipan. Ngunit sa kasamaang palad, ito rin ang isa sa pinakaminamali ng maraming tao. Karamihan, ginagamit lang ito upang isipin ang masama. Para mag-imbento ng mga problema bago pa man mangyari. Para lumikha ng mga eksenang puno ng takot, sakuna at kapahamakan, kahit wala pa naman talaga. Kapag ginamit mo ang imahinasyon mo laban sa sarili mo, nagiging lihim itong kalaban na unti-unting sinisira ang kinabukasan mo. Pero kapag ginamit mo ito ng may layunin, linaw at intensyon, nagiging ito ang susi ng may kamalayang paglikha ng isang bagong buhay. Ako mismo ang nakaranas nito sa aking sariling buhay. Ilang taon na ang nakalilipas, bago nagbago ang lahat, nalubog ako sa utang. Ang kinikita ko noon ay hindi sapat para mabuhay ng maayos. Hindi ko tinapos ang pag-aaral, wala akong diploma, at wala rin akong tiwala sa sarili. Sa totoo lang, ako ang larawan ng kabiguan. Hanggang isang araw, may lumapit sa akin, isang lalaki na ang pangalan ay Ray Stanford, at iniabot niya sa akin ang isang aklat na may pamagat na mag-isip at yumaman. Sabi niya sa akin, bumuo ka ng malinaw na larawan sa isipan mo ng buhay na gusto mong makamit. Mamuhay ka sa larawang iyon. Huwag mong alalahanin ang sinasabi ng iba. Hindi mahalaga kung ano ang meron ka ngayon. Basta't makita mo lang ito ng malinaw. Ginawa ko ang sinabi niya. At mula noon, nagsimulang magbago ang lahat. Ngayon, gusto kong itanong sa'yo, bakit sa tingin mo hanggang ngayon ay hindi mo pa nakakamit ang mga bagay na gusto mo sa buhay? Sa tingin mo ba ay dahil hindi ka karapat-dapat?
Mali yan. O baka dahil hindi ka sinuswerte. Isa rin yang kasinungalingan. Ang dahilan ay simple lang, ang larawang itinatago mo sa iyong isipan tungkol sa sarili mo at sa buhay mo ay hindi tumutugma sa buhay na nais mong maranasan. At dito dapat magsimula ang pagbabago. Hindi ito magsisimula sa sweldo mo, sa gobyerno, sa ekonomiya, o sa amo mo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa iyong isipan. Sa larawang tinatanggap mo, pinapalakas mo, at pinaniniwalaan mong totoo. Simulan mong magsulat. Araw-araw. Isulat mo sa papel kung anong klaseng buhay ang gusto mong mabuhay. Isipin mong ikaw ay namumuhay na sa ganoong kalagayan. Damhin mo. Iayon mo ang iyong enerhiya. Kumilos ka na parang totoo na ito. Sa simula, maaaring maging kakaiba ang pakiramdam. Ngunit unti-unti, mag-adjust ang buong sistema mo. At makikita mong magsisimulang magbago ang iyong kapaligiran. Ikaw lang ang tanging tao na may kapangyarihang baguhin ang larawang iyan sa iyong loob. At kapag nabago mo yon, ang lahat sa paligid mo ay susunod na ring magbago. Napansin mo ba kung gaano karaming tao ang nag-aaral, nagsusumikap ng husto, pero habang buhay pa ring nahihirapan sa pera? Para bang hindi makatarungan? Pero hindi ito tungkol sa katarungan. Ang totoo, kulang lang sila sa kaalaman tungkol sa isang bagay na napakahalaga, ang paradigma. Ang paradigma ay isang hanay ng mga paniniwala at mental na padron na siyang nagpapagalaw sa higit sa 70% ng ating mga kilos, at kaya naman, ito rin ang humuhubog sa mga resulta sa buhay natin. Karamihan sa mga tao ay pinalaki na may kaisipang ang pera ay kailangang paghirapan, mahirap kitain, at para lamang sa mayayaman. At dahil dito, unti-unting naitatak sa kanilang isipan ang limitasyon. Kapag naniniwala ka, kahit hindi mo namamalayan na hindi ka karapat-dapat umunlad, na wala ka sa tamang posisyon, o na hindi para sa iyo ang pagyaman, eksaktong ganon ang ibinabalik ng universo sa iyo, ang mismong enerhiyang ibinubuga mo. Naranasan ko mismo ito. Kulang ang kita ko, baon ako sa utang, at iniisip kong ang problema ay ang mundo. Pero ang totoo, ang problema ay ang sarili kong paradigma. Naniniwala akong ang buhay ay isang walang katapusang pakikibaka. At dahil masunurin ang universo, ibinalik niya sa akin ang higit pang pakikibaka. Doon ko muling naalala si Ray Stanford. Sinabi niya sa akin, "Bob, ang lahat ng bagay na nararanasan mo ay bunga ng larawang itinatago mo tungkol sa iyong sarili." Napaluhod ako sa bigat ng katotohanan iyon. Kailangan kong baguhin ang larawan sa loob ko. At tandaan mo ito, hindi sapat ang kaalaman. Maraming tao ang nakakabasa ng mga aklat, nanonood ng mga seminar, at alam naman kung ano ang kailangang gawin, pero nananatiling pareho ang resulta sa buhay. Bakit? Dahil ang kaalaman ay nananatili lamang sa kamalayang isip. Hindi ito umaabot sa hindi malay, kung saan nakaukit ang paradigma. At ang hindi malay ang siyang tunay na lumilikha. Ito ang nagva-vibrate. Ito ang umaakit. Ito ang gumagawa ng realidad. Isang babae ang nakilala ko na naging perpektong halimbawa nito. Isa siyang solong ina, baon sa utang, at matagal nang naniniwala na ang isang babaeng mag-isa ay hindi yumayaman. Ngunit isang araw, nagdesisyon siyang baguhin ang paniniwalang iyon. Nagsimulang magsulat, mag-visualize, mag-affirm, at unti-unting binago ang kanyang enerhiya. Makalipas ang isang taon, nabayaran na niya ang lahat ng utang, nakapagtayo ng sariling negosyo sa internet, at sinabi niya sa akin habang kumikislap ang kanyang mga mata, "Ako ang patunay na ang paradigma ay hindi kapalaran." At tama siya. Pati ang agham ay sumusuporta rito sa pamamagitan ng tinatawag na neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na baguhin ang sarili nitong mga daanan. Ngunit kailangan mo ng paulit-ulit na pagkilos. Damdamin. Kalinawan. At higit sa lahat, desisyon. Ang tanong ko sa iyo ay ganito, anong paniniwala mo tungkol sa pera ang patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng iyong buhay? Dahil habang hawak mo pa ang mga lumang kaisipang iyon, hindi magbabago ang resulta. Ngunit kapag talagang nagpasya kang baguhin ang iyong panloob na programa, wala nang magiging hadlang sa mga tagumpay na maaari mong marating. Ang totoo, hindi kailanman ang mundo sa labas ang naging problema. Nasa loob natin ang ugat ng lahat at ito ay maaari mong palitan. May isang katotohanang may kakayahang baguhin ang lahat, hindi mo kailangang malaman ng eksakto kung paano mangyayari ang mga bagay para mangyari ang mga ito. Ang kailangan mo lang ay umayon sa tamang dalas. Sapagkat kapag ginawa mo ito, ang tamang mga tao,
tamang mga ideya, tamang mga paraan ay unti-unting lumilitaw sa harapan mo na para bang hinihila mo sila papalapit sa iyo. Ngunit hindi ito salamang ka. Isa itong prinsipyo ng enerhiya. Ganito gumagana ang buhay. At palagi ng ganito ito gumagana kahit noong hindi mo pa alam na may ganitong batas. Marami ang nagtatanong sa akin, Bob, paano mo nakuha ang mga katuwang sa negosyo, mga oportunidad at tagumpay kahit wala kang pinag-aralan at kaalaman sa larangan ng negosyo? Lagi akong may parehong sagot, dalas. Ipinantay ko ang sarili ko sa kung ano ang gusto kong maranasan. Ipinatong ko ang sarili ko sa paniniwala na lahat ng kailangan ko ay darating. At dumating na. Halimbawa, nakilala ko si Sandy Gallagher noong panahong iniisip ko na ang mga mahahalagang bagay sa buhay ay tapos na para sa akin. Isa siyang kilalang abogado at eksperto sa larangan ng pananalapi, isang tao na ni minsan ay hindi ko naisip na magiging katuwang sa pangarap ko. Pero dumating siya. Nahumaling siya sa mga prinsipyong itinuturo ko. Lubos niyang isinapuso ang gawaing ginagawa namin at ngayon, siya na ang punong tagapamahala ng kumpanyang pinangarap kong itayo pa noong dekada 70. Nangyari ito dahil nanatili akong tapat sa imaheng nasa isipan ko. Patuloy akong naglalabas ng enerhiya na tumutugma sa hinahangad kong buhayin. At higit pa dyan, hindi ko kinailangang kontrolin ang mga detalye. Nagtiwala akong kapag nasa tamang dalas ako, ang lahat ay kusang lilinya. At iyon nga ang nangyari. Siguro ngayon sinasabi mo sa sarili mo, Bob, pero wala akong kilala na pwedeng tumulong sa akin. Wala akong sinumang sumusuporta. Lahat parang mahirap. Naiintindihan ko. Naranasan ko rin yan. Ngunit paniwalaan mo, hindi mo kailangan ng suporta ng iba para magsimula. Kailangan mo lang ayusin ang nasa loob mo. Dahil kapag ginawa mo ito, tumutugon ang labas. Tigilan mo na ang kakapilit sa iba. Tigilan mo na ang paghihintay na may dumating na magliligtas sa iyo. Ikaw mismo ang magdadala ng lahat ng kailangan mo gamit ang enerhiya na inilalabas mo. Sa pamamagitan ng pasyang baguhin ang sarili sa loob bago magbago ang paligid. Isipin mo ito, nakikinig ka sa isang istasyon ng radyo na puro malulungkot, mabibigat at paulit-ulit na kanta ang pinapatugtog. Iyan ang estasyon ng takot, duda at kakulangan. Habang nakatune ka dyan, lahat ng dumarating sa buhay mo ay galing sa parehong alon. Mga pagkakataong sabotahe, mga relasyon na sumisipsip ng lakas mo, maling desisyon, at pakiramdam na hindi mo kaya. Ngayon isipin mong iniikot mo ang dial at lumipat sa ibang istasyon. Isang istasyon ng lakas, kalinawan, at kasaganaan. Iba na ang tugtog. At nagsisimula ng magbago ang lahat. Ganyan ang epekto kapag binago mo ang iyong dalas. At baka hindi mo agad mapansin, pero ang maliliit na desisyon ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Alam mo yung sandaling iniisip mong, masyado itong malaki para sa akin. Ang ganitong kaisipan ay nagpapalabas ng partikular na enerhiya. O kaya naman kapag nangangarap ka at bigla mong iniisip, imposibleng mangyari ito, ang pagdududa mong iyon ay isa ring dalas. At tandaan mo, ang universo ay hindi tumutugon sa gusto mo, tumutugon ito sa dalas na nililikha mo. Kaya ang maramdaman mong tila nasa iyo na, kahit wala pa talaga, ay isang mahalagang kasanayang dapat mong paunlarin. Dahil iyan ang nag-ugnay sa iyo sa realidad na minimithi mo. Kapag palagian mong inaangkop ang sarili mo sa tamang enerhiya, unti-unting dumarating ang mga bagay. Hindi ito bigla ang himala kundi isang likas na daloy. Napapansin mong may mga bagong ideya na sumisibol. May mapapanood kang mahalagang video, mababasang aklat, o makakausap na magbibigay liwanag. May taong darating sa buhay mo. May imbitasyong dumarating na hindi inaasahan. May ideyang tila isinubo ng langit. May pakiramdam kang nasa tamang landas ka. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang sumusuko bago pa nila makuha ang kanilang pinapangarap? Dahil nananatili pa rin sila sa enerhiya ng pagdududa. Kahit na nagsimula na silang mag-isip ng mas mabuti para sa sarili, agad-agad nababalik ang lumang takot at bubulong ng paano kung hindi ito umubra. At bago pa nila mamalayan, bumabalik na sila sa dating gawi. At anong nangyayari? Pareho pa rin. Paulit-ulit na hirap. Pagod. Kawalang pagbabago. Pero pakinggan mo ito, ang pagdududa ay parang lason na pinapatay ang mga pangarap bago pa man ito isilang. At ang pananampalataya ang lunas na ginagawang realidad ang isang ideya. Pananampalataya saan? Sa iyong sarili. Sa daloy ng mga pangyayari. Sa batas na di nakikita.
Sa Diyos. Sa puwersang hindi mo nakikita, ngunit siya ang nag-aayos ng lahat ng malapit mo nang maranasan. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng detalye. Ang kailangan mo lang ay magpasya. Maging malinaw kung ano ang nais mo. Itaya ang sarili mo sa imaheng nasa isipan mo, kahit kabaligtaran pa ang ipinapakita ng mundo. Dahil bago lumitaw ang isang bagay sa pisikal na anyo, nauuna muna ang tamang enerhiya. Kung gusto mong umunlad ngayon, kung nais mong kumawala sa paulit-ulit na kakulangan, sa utang, sa karaniwang pamumuhay, kailangan mong magbago ng dalas. Kailangang kumilos ka na parang isa kang taong mayroon ng kalayaan, tiwala sa sarili, at kakayahang pumili. Kahit wala pa ito sa pisikal na mundo, kailangan mo nang isabuhay ito sa loob. Iyan ang kaibahan ng mga taong lumilikha ng tagumpay kumpara sa mga taong basta-basta na lang nabubuhay. Kaya kung papayagan mo ako na anyayahan ka, ito ang hiling ko, subukan mong mabuhay sa mga susunod na araw na parang nagsimula na ang panibagong yugto ng buhay mo. Lumakad kang parang may kayamanan ka. Huminga kang parang tahimik ang loob mo. Magsalita ka na parang sigurado ka sa direksyong tinatahak mo. At tumugon ka na parang ikaw ang may kontrol sa sarili mo. Dahil ang paulit-ulit na ganitong karanasan ay muling magpaprograma sa isipan mo. Babaguhin ito ang dalas ng enerhiya mo. At kapag nagbago ang dalas na yan, magbabago rin ang lahat sa paligid mo. Hindi mo na kailangang habulin ang mga bagay. Kailangan mong maging ganap na ikaw, ang ikaw na kayang akitin ang mga hangarin mo. At nagsisimula ang lahat sa isang hakbang, palitan ang dalas mo. At hayaan mong ang universo na ang magdala sa iyo sa susunod na antas. Hindi mo naakit ang mga bagay na gusto mo lang, inaakit mo ang mga bagay na naayon sa kung sino ka. At kung sino ka ay nakatali sa kung anong dalas ang isinusubo mo sa mundo. Kapag naintindihan mo ito, biglang nagiging malinaw ang lahat. Dahil hindi mo na kailangang baguhin ang mundo sa labas, ang binabago mo ay ang mundo sa loob mo. At iyan ang tunay na simula ng pagbabago. Ngayong nauunawaan mo na kung paano nililikha ng enerhiya mo ang katotohanan mo, panahon na upang magpatuloy sa mas mataas na antas. Ang susunod na video na makikita mo ngayon sa iyong screen ay tutulong sa iyong umangat pa sa hagdang ito ng kaalaman. Isa pa itong mahalagang bahagi ng pagbabagong personal na pinagdadaanan mo. Pindutin mo ito at samahan mo ako. Dahil sabay nating haharapin ang hakbang patungo sa pinakamagandang bersyon ng sarili mo. Kailangan mo lang maging handang maging mas mabuti kahit isang bahagdan lang kaysa kahapon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito, magkita tayo sa susunod na video.